Delivery Wrong ay Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Isujuk Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Nag-focus tayo sa mga bagay sa sanlibutan at itong pagsimba na para turuan tayo ng Diyos sa ating pumuhay ay nabaliwala po natin. So kailangan natin mga kapatid malaman ano po talaga ang pinakamalaga na ito po mayroon tayong pira, may bahay, kung mayroon man tayong negosyo, may sasakyan, ano mang bagay na sa atin, ngunit kung mapahamak man lang ang ating kaluluwa, huwag na lang natin kapatid asahan ang mga bagay kung anong mayroon tayo, dahil hindi po yan magbibigay sa atin kapatid ng kaligtasan. Ibig sabihin, ang ating kaluluwa na ito po ay pag-alis natin sa ating katawan, babalik sa Panginoon. Ang kaluluwa na ito po ay binigay niya kay Adan, na ginawa po ang tao galing sa labok, at pagkamatay natin, babalik naman sa labok. At itong espiritu, kung kaluluwa, nakalagay ng espiritu, babalik sa Panginoon. Yan pinagasulat sa Ecclesiastes, kung mangaral, Kabanata 12, talata 7. Ang tao galing sa labok, babalik sa labok. Ngunit ang espiritu nitong kaluluwa na kalagayan ng espiritual, babalik sa Panginoon. Kung magkagayoy, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula, at ang espiritu mo ay babalik sa Diyos na siyang nagbibigay nito. Now, na ginawa po si Adan, hinipan po ng Panginoon ang ilong ni Adan ng kanyang espiritu, at tinawag si Adan na kaluluwa na may buhay. So, yun po ang babalik sa Panginoon, sapagkat isang tao lang ang ating pinagmulan. Si Adan po ang pinagmulan ng lahat. Ayon po sa Gawa, Kabanata 17, talata 26. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So talagang babalik talaga sa Panginoon ang espiritu natin. Ito po ang ibigay buhay na ginawa si Adan sa Genesis chapter 2 and verse 7. Na ito talaga na napurma na po ang tao, nalikha na po ng tao na parang manikin, wala pang hininga, kumpleto na. Tingin ka sa mall, yan po mga manikin, parang kawangis ng tao. So ganun tayo na ginawa po si Adan na ating ninuno, ganun, wala pang buhay. Nang hinipan na po ng Panginoon ang butas ng ilong, so tinawag na po ang tao na kaluluwa na may buhay. Genesis chapter 2 verse 7, inikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa, at hingaan niya sa ilong ng tao na hininga na nagbibigay buhay, kaya ang tao naging buhay na nilalang. In the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed it into his nostril in the breath of life, and man became in the living soul. So yun po ang nangyari. So ngayon, tayo naman ay galing po sa isang dinalang na si Adan. Tayong lahat, isa lang ang pinagmula natin, at yun po talaga nakatakda na din ang buhay natin hanggang kailan. In the book of Acts chapter 17 verse 6, sinabi dito, chapter 17 verse 26, mula sa isang tao, linikha niya ang lahat ng lahi
at pinangalat sa buong mundo. Doon pa'y itinakdanan niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao, north, south, west, in, east. No? 4 na sulok ng daigdig. Ito po ay sinabi dito, hangganan ng tao at ang panahon na sila ay bubuhay dito sa lupa. Now, nakasulat na po. So yan po ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng verse natin dito sa YouTube channel sa Facebook. Naway kapayapaan, habang biyan ng Diyos sa ating lahat sumagitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Cristo Jesus, Pastor Mark Apostolic, Believers of Christ International. Sabi sa Lord, the grace of Jesus Christ be with you us. Happy good Sunday and bye-bye.